O ito mga kababayan, sa mga makakapanood ng video na ito, may itatanong lang ako sa inyo. Maniniwala ba kayo na itong si Attorney Kapunan ay niririgla pa, mga kababayan? Natatawa ako sa prosecution, mga kababayan. Kung hindi tumutulo ang laway, kung hindi tumutulo ang sipon, ito naman, isang matandang abogada ay ay niririgla pa daw siya. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, itong si Attorney Kapunan ay sinupalpal ni Senator Chis Escudero. Kung paano, mga kababayan, ito, sabay-sabay natin itong panoorin. She had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not, her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment Paano kung court? ayaw niya? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make. Your Kindly Honors, proceed please. with your next one, Counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the Counsel for Respondents or will simply answer the query of the Counsel for Respondents. This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court will be. This is to enable the impeachment court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. Your Honor, that is the relevancy of my manifestation. The chair would like to rule on the manifestation and request of the Counsel for Prosecutors instead of throwing the question to the Counsel for Respondents, for the simple reason that I do not want to, the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent, because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed, and need not make a ruling at this point in time. Because of course, when that motion is made, we will ask the Counsel for Respondent to make a comment and or reply. Thank you, Sir Presiding Judge, Justice, Senator Judge. We yield to the wisdom of your decision. Thank you, ma'am. With that, we will reserve the right
we are not waiving the right to do call her at the appropriate time and to do file the appropriate request for subpoena ducis tecum and subpoena testificandum. On that matter, Your Honor, I have no further questions. Nood ka ba kahit pahapyaw-hapyaw? Siyempre po. Noong impeachment. At nakita mo yung pagbungad. Grabe. Yung 2:00, bumungad sa atin ay isang napakagandang tanawin, mga kasama. Ang pagmumuka ni Attorney Lorna Capunan. Ayan. Oo, at siya ay nagsalita. At sinabi niya ay alam daw niya, napag-alaman niya na naroroon si Vice President Sara Duterte sa loob ng gusali ng Senado sa GSIS compound Ayun. at nakipagpulong sa kanyang mga abogado sa kanilang holding room. Oh. Question ko, magkakapit ba sila roon sa holding room? Hindi. Holding room eh! Hindi ba pag nandoon ka, kapit-kapit kayo? Holding room eh! Ay, saan nila meeting? Parang meeting lang yun. Ayun, Hindi na buti ibig yung sabihin maliwanag nun. ba eh. Akala Hindi ko. holding hands. Ah, Walang oo, ganon. oo, doon lang sila habang Opo. hindi pa nag-uumpisa Nag-uumpisa. ang yung pagdinig Yes. sa impeachment Oh. complaint. Opo. Okay. So sabi niya, nandoon daw. Mhm. At parang kine-question niya na dapat daw ay naroon si Vice President Sara. Bakit daw wala roon naroon naman daw? Ba't ayaw umattend ng pandinig? Ayun yung sabi mo kanina, mema. Oo, Bema. At sabi pa niya, para magkaroon daw ng relevance ang kanyang pinagsasasabi, ay kasi daw tatawagin nila Ayun. bilang hostile witness si pangalawang Pangulong mukhang masyado naman tayong advanced si pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ang slant ng mga manifestasyon ni Atty. Capunan ay parang gusto niyang idiin na bakit ayaw humarap ni Vice President Sara Duterte. Ayan. At sabi niya, tatawagin daw si Vice President Sara na bigla namang sinopla Yun ang masakit nga eh. ni Presiding Officer Cheese Escudero. Na sabi Yun na. niya, parang ang dating nung Pagtatanong niya. yung kanyang response doon sa manifestation anong pinagsasabi nito? Yun lang. Kasi sabi niya, Oo. ang buod ng kanyang sinabi, meaning kanya si Senator Cheese Escudero ay, Opo. ano bang pinagsasasabi mo? Yes. Hindi naman Kailangan. required. Wala naman sa rules na kailangang umappear. Agad-agad. Oo, si Vice President Sara Sara Duterte. Duterte. Wala! Ah. Kaya yan sinasabi mo, walang kabuluhan yan. Bago sabi niya, hindi kasi baka ipasampina namin. Oo! Wow, mali. 1,000 viewers agad. Ay! Oo, Thank you, maraming guys. salamat po. Ay, diba? At sabi ni Cheese Escudero, sabi kasi ni Lorna Capunan, yung, Opo. alam mo, yan daw ang inspirasyon, silang dalawa ni Laila de Lima. Oh. Ang inspirasyon ni Jose Marichan doon sa kanyang awit na Beautiful Girl. Girl. Beautiful Girl. O, di ba? Yan, ayos yan. Imaginein mo, may music video, Beautiful Girl, bago lalakad-lakad si Laila de Lima. Saka si Lorna Capunan, hinihipan-hipan pa ng hangin yung kanilang buhok. O, di ba? Anyway, Okay. Ito talaga, na-imagine nyo ba? Opo. Mga nanonood at nakikinig. sir. Tapos si attorney nandun din sa eksena. Yan, slow motion ako. Tumatakbo ako sa Binalikan kanila. Oo, yan. Lorna! Slow motion, ganun. Ayan na. Laila! Parehong L yan. LL yan. Oo. Bago sasabihin ni Laila, Johnny! Ay, ano ba yan? nagkamali. Baka medyo malabo na yung tingin niya. Akala niya, ako si Jonel. Anyway, Okay. ibabalik tayo noon sa sinasabi pala. ni Lorna Capunan. Attorney makulit. Okay. Kasi po ipatatawag namin, kaya sinasabi ko na narito siya. Sabi ni Cheese, in effect,
Eh di mag-motion ka at ipatawag natin. Eh hindi pa naman ngayon di ba? Prosecution evidence pa. So, what the hell are you talking about? Ayun na. Ano ba naman yan? So meaning, alam ni VP na hindi pa siya kailangan. Siyempre, abogado Ayun. yun eh. O, diba? Nandoon na po ang kanyang mga abogado. Opo. Oo. At pero sinabi nga ni Kwan, ni Presiding Officer Cheese Escudero, ano ko nandoon? Ah. Hindi pa naman pala kailangan. Nandito ang Ayun. kanyang mga abogado, okay na yun. Oo. Di ba? Opo, tama. Ito naman, ito pang isang mema. Ang Malacanang. Sabi ni Pangulong Marcos, kung siya daw ang ini-impeach, magpupumilit siya. Sinungaling Magpupumilit na pumunta. Hindi nga ikaw ang ini-impeach At saka alam mo ba yung batas? Bakit ka magpupumilit? Kasi alam mo hindi ka ma-impeach kasi hawak mo. Hawak mo ang ombudsman, hawak mo ang house, lahat hawak mo. Pwera lang ang beat, hindi mo hawak ang beat. Wala sa bit. Wala sa beat, Ayan. wala sa hulog. Kasi kaya ayaw sa'yo ng mga mamamayan yun lang ang hindi mo hawak. Happy Wow. 1.5K live viewers at DZAR YouTube. Thank you, guys. Bagay yung Ah, pagkaakyat diba? ng ating viewership, Opo. Thank So you. yun ang sinasabi. Ang natatawa ko, ay bakit pinakikialaman ng palasyo ang Totoo yan. impeachment trial sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pahayag. Hindi ba dapat independent yon? A becoming modesty of a co-equal but separate branch of government ay hands off po. Di ba sabi nyo? Bahala sila, hindi kami Oo. makikialam yan. Hindi nga namin pinapakialam yan. Sabi pa niya, Sabi pero lang. walang naniniwala. Na wala daw siyang kinalaman dyan sa impeachment chuchu na yan. Bakit ngayon nakikialam ka? Yun ang mga kababayan, hindi naman talaga tayo naniniwala din na itong si Pangulong Marcos ay walang kinalaman sa nangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang paniniwala natin dyan ay siya yung utak. Siya yung nag-utos. Ngayon nga, dapat ma-impeach itong si VP Sara Duterte para hindi na nga ito makatakbo sa darating na 2028 presidential election. Yan talaga ang kagustuhan nitong si Marcos, mga kababayan. Kasi nga, pag nangyayari na makatakbo itong si VP at manalo nga sa darating na 2028 presidential election, ako po, saan kaya? Saang kangkungan kaya pupulutin itong si Pangulong Marcos Bangag Jr., mga kababayan? Kaya sa lahat ng mga sinasabi nitong si Marcos Jr., ay huwag tayong maniniwala. Ang yabang magsalita. Pag ako ang ipinatawag sa impeachment court, pupunta ako dyan. Nako, maniwala ka naman. Maniwala naman tayo niyan. Yung matagal na nga hinihiling ng taong bayan na magpa-hair follicle test ka. Hindi mo nga nagawa yan. Napakadali, ilang oras gawin lang yan. Yung magpa-drug test ka. Andyan na kaagad yung resulta. Hindi ka na mahirapan pang sumagot. At yung sino-sinong mga punso pilato dyan, magpa-hair follicle test ka lang, magpatanggal ka lang ng buhok dyan. Para lumabas ang katotohanan. Natutuo ba? May katotohanan ba? Na isa ka talagang drug addict ayon sa kapatid mo na si Senadora Amy Marcos. Ganun lang sana kadali. Pero hindi mo nga magawa. Tapos gayon, magsalita ka pa? Linlangin mo pa ang taong bayan? Hindi mo na kami malilinlang. Minsan mo na kaming nabudol, Marcos. Hindi na mauulit yun. Kalukuhan na yun. Yun na, dito lang muna. Bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout ako kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Bergie Veraldius ng Apulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Kuko Dion, Yuri at saka si Sagi.
Shout out na rin kay Is MP, shout out kay Hins TV, shout out kay Manny Aguilar, shout out kay Lorna Navarro, shout out kay Kuya Jos Hart, kay Crispin De Rosario, kay Operian Vlog, shout out kay Roger Roger Apavol, shout out kay Bahirong Guard, kay Cesar Pilar, kay Renerio Botcon, kay Joel MP, Joel RP pala, sorry, Joel RP, shout out kay Judy Francisco at kay Mabibilin Balikaw. Yan naman, dito lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.